Hi guys, so good afternoon. It's 6:15. Medyo pagabi na. So, may share lang ako. Bigla ang ano na to, bigla another mini vlog the same day. So, madalang lang ako mag same day na mini vlog. So, i-share ko lang yung may duman kasi kanina sa ano ko sa FYP ko. So, may nakita akong nag katulad kong nagmi-mini vlog about story sa buhay niya. So, may nag-comment do'n about sa type 2 diabetes. Type 2 diabetes po kasi ako. Sa mga hindi pa nakakaalam sa akin. So, usapang type 2 diabetes 'to. So, may nag-comment sa kanya, sabi niya, "Hindi naman malala yung sakit mo," sabi niya gano'n. Seriously, sa mga nagko-comment ng gano'n, sa mga hindi malala, okay, di malala pero habang buhay naming dala 'to. Kumbaga nakalimit na yung mga kailangan naming kainin. So yung mga gusto naming kainin na kinakain namin dati nung normal pa yung sugar namin, yung wala pa kami diabetic, wala pa kaming diabetes, ay 'di na namin siya makakain. So, dun sa nag-comment na hindi daw malala, oo, 'di malala. Pero habang buhay namin dala 'to, then medyo nakaka-stress kasi ako nagme-metformin na ako pa before my brunch and after my brunch. Metformin 'yon at tapos meron pa akong mga supplement na ininom and vitamins. After that, mga before dinner, may ininom na naman ako ng metformin. Then, yung pa sa fatty liver ko. So, tapos nun, bago matulog, 9:30 in the evening, mag-inject ako ng insulin. And then, di pa nagtatapos yun. Every week, nagtitears pa ako. Sa mga nakakalam sa mga tears, yung tears po kasi is for type 2 diabetes. So, ginawa po talaga yun para sa mga type 2 diabetes. So, na-discover lang yun na pampapayat kasi para sa mga, sabi nga nila, sa mga obese daw, pwede daw. Pero, kailangan mo lang na magpa-check up sa doktor pag gano'n. Hindi pwede yung self-medication ka. So, dun sa mga nagsasabi, dun sa mga, dun sa, going back tayo dun sa nag-comment na di daw malala. Oo, di malala. Pero sana wag mong danasin, no? Kasi kahit sabihin na natin hindi nyo lahi na wala sa pamilya nyo na may diabetes, possible kayong magkaroon. Kasi yung friend ko, shoutout sa friend ko, nung wala pa siyang diabetes. Actually, pagkasama ko siya, kumakain siya, ang dami niya kinakain, kumakain siya ng leche plan, ino-offer pa nga niya sa akin yung leche plan. Isa lang, sabi niya, ano, tikman mo lang, hindi naman nagtataas yung sugar mo. Sa tikim-tikim kasing ganyan, doon konti-unting tumataas yung blood sugar namin, kami mga type 2. So, kailangan din ng follow-up check up after 3 months para ma-check yung blood sugar kung tumataas. So, pag tumataas siya, magpapalit kami ng gamot, then magtataas kami ng dosage, or magdadagdag ng doktor ng gamot. Ganun po yun. Kaya ako, noong time na yun, yung nagtitig lang ako ng isa, gabi lang yung iniinom ko noon. So, hindi pa ako nag-insulin, hindi pa marami yung mga gamot ko. Hanggang doon sa nag-check na ako ng blood sugar, tumataas na siya. So, nagiging 180 hanggang sa naging 200. So, medyo na-aware na ako sa ganung ano, no, ayoko nang magtong pa sa 300 to 400. Diyos ko, marami ka ng komplikasyon pag ganun. Yes po, magkakakomplikasyon kami pag nasa 400, 300 na yung sugar namin. Maapektuhan na yung puso namin, yung bato namin, yung atay namin, everything. Maraming komplikasyon na pwedeng mangyari sa amin pag ganun. Pag hindi nagapan yung
blood sugar namin. So, siya yung going back dun sa friend ko, na-diagnose siya ng may type 1 naman siya, type 1 diabetes. Kasi nung na-hospital siya way back 2022 ata yun. Basta yun na yun. Na-hospital siya na muntik na siyang ma-heart attack. Oo, yes. So, mataas na rin yung sugar niya. So, diabetic na rin siya. So, nung unang hospital siya, nagpa-insulin siya. Pero nung medyo na normal na yung sugar niya, pinag-take na lang siya ng medicine. Hindi na siya nag-insulin. So, as of now, okay naman daw yung sugar niya. Nasa 140, 130. So, wag po nating sabihin na hindi nyo lahi or ano. Kung matakaw naman po kayo sa matatamis, everyday soft drinks, chocolates. Yan po kasi isang bar ng chocolate ng Cadbury, kaya niyong ubusin. Tapos tatlong lanera ng leche plan, kaya niyong ubusin. Shoutout sa iyo, mama. So, hindi ko lang siya sa babanggatin ko ng pangalan niya. Alam ko nanonood siya sa mga mini vlog ko. So, yun, nagka-type 1 siya. So, may type 1, may type 2. So, kami type 2 dahil lahi namin diabetes magmula sa lolo't lola namin, sa father and sa mother. So, ayun, para sa mga ordinaryong tao wala pang sakit, hindi malala. Pero para sa amin, malala na to kasi hindi na kami normal na kumakain na kailangan namin kainin. Kinakain namin medyo limit na. So, medyo nakakalungkot pero minsan hindi ko na lang iniisip. So, ano lang, balanced diet lang talaga and more water. More water. So, inalis ko yung soft drinks. Soft drinks limit lang pag may okasyon lang tapos Coke Zero. Pero kahit Coke Zero, hindi ko inaaraw. Hindi magandang inaaraw yung Coke Zero. Di po maganda. Kahit po hindi tumataas yung sugar, di po maganda yun. Coffee, di rin maganda yung buong araw ko coffee ka or kahit black coffee pa yan, hindi po maganda. So, more on water po talaga yung maganda sa katawan. Basta huwag lang po malalagpas wag lang sobrang dami naman ng water, no? So, sakto lang tayo nagtutubig everyday. So, yun. Tapos, prutas. May mga prutas na nakaka-touch ng sugar pero dapat limit lang po daw, sabi ng doktor. Pwede kumain ng mango pero slice or dalawang slice lang pwede na doon. Pero yung tatlong mangga na buo, hindi. So, ganun. Medyo nakalimit ng kinakain namin. Kaya, sa mga ano, wala pang sakit, normal pa, ingatan po natin sarili natin para hindi po tayo magkasakit. So ako nag-start lang naman yung yung tumaas yung blood sugar ko nung nagka-diabetes ako way back 2016 nung opera ako ng uh, gallbladder. Yun. Tama ba yung pronunciation ko? Correct me if I'm wrong. So yun, gallbladder stone. Yun, gallbladder stone. So na-opera na po ako dito. Mahaba yung opera ko. May isa papakita ko sa inyo. Medyo mahaba na. Medyo patapos na yung aking mini vlog. So minsan pag-uusapin din natin yan. Yung gallbladder stone. So tatapusin ko na muna dito yung usapang type 2 diabetes kasi lobat na rin yung aking ilaw, namatay na siya pero maliwanag pa rin. No? So, thank you so much sa pakikinig. Sana ingatan po natin yung sarili natin. Huwag tayong sobra sa pagkain kasi yung sobra na-realize ko, yung sobrang pagkain may epekto sa katawan natin. Lalo na sa panahon ngayon yung marami ng chemical yung kinakain natin. Hindi katulad dati, yung mga unang matatanda, iba, tagal ng life nila. So, hanggang dito na lang, tatapusin ko na. So, bye, babush. Score mo na. Bye.